Isang malaking awesome. And yung isa sa mga tokens na aking binid dito sa ating research dito sa 5 narratives of 2024 ay nadali ng ating recent hack. Pero nakapagbigay ako sa inyo ng babala na ibebenta ko ang lahat ng ito sa level ng 48k hanggang sa nag-49. Then nag-crush na tayo kung nasaan man tayo, which is yung 38k. Ngayon, pag-uusapan natin yung timeline kung paano nangyari ang lahat ng to hanggang sa nag-post si GMEE token. Then, syempre, i-chart natin to at sasabihin ko sa inyo yung magiging aking move for this one. At sa huli ng video na ito ay malalaman natin kung bibilin pa ba natin to or tatawagin pa rin ba natin tong hidden gem. Iyan ang malalaman nyo dito sa very short video natin na ito. Kaya naman, huwag nyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe at i-hit mo na rin yung ating notification bell. Pero commercial muna para kunyari vlogger. So, dako na nga tayo dito sa 5 narratives sa 2024 natin. So, maganda yung research natin, mahaba yung in-explain ko, at isa na nga po dito yung ating GMEE token. So, hindi ko i-share sa inyo kung ano yung nilalaman nito, kaya tinakpan ko yung iba't iba pang mga tokens. Pero I really hope na nakinig kayo sa akin nung sinabi ko na 48,800 ay magbebenta na ako. So, dapat doon pa lang alam nyo na wala na akong mga hawak na asset maliban pa doon sa mga hodl na binanggit ko doon sa ating community post dito sa YouTube channel. So, isa na nga dyan sa mga binitawan ko na kahit matagal ko ng hawak yan yung ating SOUL or yung Soul or Phantasma. At isa din sa matagal ko ng hawak at medyo maaga kong nabenta yung ating IMX or yung tinatawag na Immutable X. So dadako na tayo dun sa official post ni GMEE token muna. So malinaw lang yung sinabi niya dito na sila ay nagkaroon ng security incident ng mga bandang 2:53 PM ng January 22 dito sa California. Ito lang yung masasabi ko dyan, medyo fishy sa akin kasi sobrang late nilang na-announce. Sa dami ng hacks na nangyari dito sa cryptocurrency, ito yung isa sa mga pinakamababagal na announcements at hindi nila nahalata na meron ng nangyayaring anomalya dito sa kanilang project. Anyways, whatever the reason kung bakit naging delay, magiging malaking question din siya sa buong community kung bakit ganun ang nangyari. Whether kung iniimbestigahan ba nila, or glitch lang ba to, or kung naging breach ba ito. Pero ito yung chismis dyan kung bakit natagalan sila. Dahil may usap-usapan na umiikot sa community na ang sinasabi na isa sa mga developer nila or ng Animoca brands ang nagbenta or quote and unquote ng hack ng kanilang 600 million tokens lang naman na GMEE. Siguro tumatumbling na yung tumbong nung kanilang mga developers or nung kanilang buong team nung nalaman nila to. Anyways, yun yung naging isa sa rason din nung naging unang drop dito sa ating chart sa 1-day time frame. Then nagkaroon tayo ng automatic reaction mula doon sa mga supporters or yung mga talagang nag-aay sa GMEE na tulad ko, at ang naging kanilang reaction is to buy this opportunity. Ang pinakamalupit na nga dyan is itong ating nakitang thread kay Digital Nomad for 1.9. Wala lang, gusto ko lang na dito ko sa kanya kunin kasi pinicturean niya yung buong thread ng GMEE token kasi pwede nilang baguhin or i-delete or i-alter ang kanilang mga tweets. So, mas magandang may mga pictures na katulad nito na pwede mong i-cross-reference or i-compare dun sa iba pang mga screenshots. So, ang tanong, paano ba ang naging timeline ng mga pangyayari? Una na nga dyan ay yung ating attack compromises the GMEE deployer's wallet private keys on Matic. Doon pa lang once na makita or na-detect mo yun, alam mong huli na. Ipapakita ko sa inyo tong thread ng Cyverse Alerts. So dito kiniklaim lang nila ni yung kanilang AI-powered system daw ay na-detect tong ating suspicious transaction involving daw this said asset and dinala po daw sa Polygon or kinonvert into Polygon at nagkaroon tayo ng loss of $7 million. So ang pinakapunot dulo ng pangyayaring ito or yung sinisisi talaga is yung ating lack of access control. Then dito na papasok yung pangalan na dinadawit natin kanina sa intro, yung ating Animoca brands. So ano nga ba yung Animoca brands? Ang Animoca Brands ay isang malaking korporasyon na nakabase po sa Hong Kong na sobrang heavily invested po sa metaverse and gaming, specifically sa P2E or yung play to earn. Ang nakakatawa ay 50% yata ng gem call ko ng mga laro
ay heavily invested ang Animoca brands. Yan yung ating Rev, Soul Phantasma, at yung Dirk or yung tinatawag na The Race. Ngayon, yun yung naging rason kung bakit natin sinisisi si Animoca brands. Kasi sa kanila nanggaling yung mga GMEE tokens na na-hack at ipinalit sa Polygon. At dito napapasok yung sunod dun sa ating timeline na yung ating attacker ay sinadyang gamitin or i-abuse yung ating emergency withdraw doon sa ERC721 na function. At gamit-gamit niya yung ating deployer's authority as a contract owner. At dito na nga po successfully na-withdraw yung ating 300 million tokens papunta lamang po doon sa kanyang address. Or actually dalawa lang yan, na binridge niya po yung ating 75 million tokens from Matic to ETH using the official Polygon bridge for tokens. Then doon na nga po siya nag-provide ng Ethereum liquidity pool, kaya po yung ating GMEE ay na-convert into Ethereum or either Matic since yun yung nagiging chismis dito. And then doon na nga po naglabas pa ng marami pang mga news hanggang sa lalo pong nag-drop yung ating price kahit na nag-recover po tayo doon sa level ng 0.0077 at syempre doon na po nagkaroon ng automatic reaction at bumalik po tayo doon sa ating 1 cent or yung ating 0.014715 level na price ng ating GMEE. At may ilan na nagpahabol ng kanilang mga sales kaya medyo bumaba pa rin po tayo, pero ngayon we're still holding as of this moment of recording na sa 0.016 po tayo. Now, lahat ay nakafocus sa takot sa kanilang speculations about whatever the hack or whatever, if that the Animoca brands is selling or massive selling, kung whales ba to, etc. Wala akong paki. May mas malaking laban na nangyayari dito. Ito yung ating potential laundering attempt. At ang mga kasabot na naman dito ay yung ating mga sexes na tinatawag. Hindi na tayo nadala. Is this gonna be another potential FTX crash or BNB money laundering kind of thing? Kasi ang nakakatawa dito na itong hacker natin ay dinala niya po sa Whitebit yung kanyang mga tokens na hinak. So ano ibig sabihin nun? May KYC po yung ating Whitebit. So any moment from now, sana ay mahanap po natin yung ating nag-hack. Pero ito talaga yung pinakakinakatakot ko. Kasi part ng aking narrative doon sa 5 narrative na babanggitin ko dito sa research natin na ito ay yung natapos ko na ngang research, which is yung ating gaming tokens or coins or projects. Ngayon, sabayan mo pa ng Bitcoin decline, so mas masakit po talaga ang mga mangyayari sa gaming tokens at hindi ako ignorante doon sa part na yon. Kaya nung nag 48k po tayo, sinabi ko na ibebenta ko lahat at wala na ako ititira maliban sa mga hodl bugs ko. Pwede niyong panoorin yung ating mga previous lives. Pero may isa pa akong kinakatakot na pwedeng maging catalyst for another narrative or pwedeng mag-send sa atin pabalik sa pinaka-lows ng BTC na pwede nating abutin for this year of 2024. Isa na nga sa mga gem na nabanggit ko ay pwedeng humarap sa malalang chismis na tinatawag na security breach. At yan yung ating Arbitrum network. Kaya malaki yung pasasalamat ko na hindi ko to hinawakan at sadyang nakakamanghalang na meron silang pang-ayos sa mga ganitong problema na humigit kumulang na $1.8 million lang naman. Pero syempre, meron tayong tinatawag na renewed focus on crypto security. Malaki ang magiging potential na ma-reject yung ating ETF for ETH or Ethereum dahil sa mga ganitong problema. Dahil since yun yung mga primary na tinitignan ng ating SEC. Pwedeng lumobo yung mga ganitong headlines at pwede nilang i-take advantage ito at kumita ng mas malaking pera sa mga ganitong news, mga chismis at marami pang iba. Pero syempre hindi rin po mawawala yung endpoint ng mga mangyayari dito kung saan magiging malaking importansya at magiging improvement itong mga ganitong cases or mga chismis or mga news para mas pagtibayin or magkaroon ng robust security protocols. Since umabot ka dito sa last part ng ating video, ang tanong, bibili ka pa ba ng GAMEE or GMEE token? Masasabi ko lang, hindi sa ngayon. Dahil may mga levels akong tinitingnan sa Fibonacci natin at it has been working out still. Hindi siya na-invalidate and bakit ko hindi susundin ito?
kung gumagana siya sa mga iba't ibang tokens na mga alts na katulad lang din ng GAMEE, whether kung ibang narrative siya, whether ibang klaseng project siya, sabihin natin infrastructure, gumagana pa rin siya. Sa ganitong paraan ay nahanap ko yung mga ating tunay na mga gems at ito lang ang masasabi ko sa naging recent dump na ito. Mas tumataas yung aking speculation na itong ating GMEE ay magiging malayo ang lalakbayin at i-improve nito dahil sa naging recent na mga pangyayari. For me, I consider this as a Black Swan event para sa GMEE or sa Gamey token maging sa buong team at developers ng project na to. Pero ikaw, anong sa tingin mo? I-share mo dyan sa comment section at syempre, chismis lang ang lahat ng yon. Kailangan nyo pa rin aralin, planuin at kilusan. Nang sa gayon, ang lahat ng ito ay ating makamtan. At syempre, stay awesome. Goodbye.